Oo. Oo. Tapos meron din ho kaming yung kasi minsan nagiging problema ng ating PIDEA at ng PNP kapag sila po yung nagde-destroy ng evidence, isa lang ho yung pinagdadala natin ng area na pwedeng sunugin yan. Yun hong yung nandun ho sa 13 Martires. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Atin pong gambalain ang schedule din po naman ni Congressman Ace Barbers, ang chairperson po ng Committee on Dangerous Drugs ng Kamara de Representante sa ilang pong napaka-importanting isyong pambayan. Congressman Ace, good morning po. Kamusta po kayo? Magandang umaga, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Okay naman po. Ay, thank you, Congressman. Kailan po ang balik ng inyong sesyon? Sa April 29 Ted, ang pag-resume ng session ulit sa Kongreso. Okay. Una po sa lahat, bago itong issue po dito sa mga dayuhan sa ilang pong EDCA sites natin, ano ho ang inyo munang masasabi sa naging accomplishment po ng PNP sa Batangas na meron silang nasabat na higit 9 billion pesos na umano ay imported na naman na Cebu? Well, una-una ako po yung natutuwa, Ted, doon sa accomplishment ng ating PNP. Ito ay produkto ng kanilang intelligence gathering. Dahil mukhang na manmanan nila ito at kaya sila nag-set up yata ng checkpoint dyan sa may bandang Alitagtag sa Batangas. And ito isang malaking accomplishment dahil mahigit 1 tonelada na naman na shabu ang nakuha natin, na wala sa kalsada at ang hindi magamit ng ating mga drug dependent. So para sa atin, I think this is a good accomplishment para sa ating PNP. Yes sir, opo. So sa ngayon po, meron ba kayong naiisip na naman pong mga posible hong gawin po ninyo na pagsusuri, pag-alam dahil sa may report po na ito ay isinakay sa isang yate, bagamat wala pa ho tayong report kung ito ba'y nakarehistro abroad ng mga yate, private port, diyan daw ho sa Batangas. Kasi po sir, Congressman, alam po ninyo, sa Batangas, maliban doon sa port ng PPA sa aduana, marami dyan mga private ports. Mga usapin lang po para din po sa inyong komite. Yes, Ted, hinintay namin yung report ng ating kapulisan tungkol dito sa Shabung ito, no? Yun nga ay nabanggit mo kanina na ito ay maring naisakay sa isang yate at dumaong dyan sa may Batangas. Maring marami pang ports na pinanggalingan daw ito. So medyo blurry pa yung report, no? At wala pa silang final report na sinasubmit. At kapag nakita namin dito sa base sa kanilang police report na merong mga lapses, siguro baka maring magpatawag ho kami ng hearing tungkol dito sa accomplishment nito. Sa ngayon nagre-rely lang ho kami dun sa newspaper accounts at saka yung mga reports that we gather from the media. Okay, sige po. Kasi nga, kumbaga, hayaan muna natin sila, no? Na yes, ituloy po kapatid daw yung ginagawang follow-up para matunton kung saan ba talaga ito galing, sino ang importer. Pero ano po ang inyong payo kung meron man po, Congressman, doon po sa unang sinasabi na biggest drug bust, di ba? And then, nagbago po ng figure dahil daw sa hindi naman pala na-inventaryo muna kasi kahapon po nagkakaroon ng kalituhan at ang iba nga po, yung iba, alam nyo, nagdududa na naman na baka mangyari yung nangyari dito na pupuntahan kong issue sa Maynila ho, di ba, na mga shabu na inipon ng mga pulis at tapos po alam niyo na kinalaunan po yung inventaryo na babawasan kasi nga kinukupit. Tama, pero Ted, kasi kahapon nung kanilang inilabas ito, isang araw nung kanilang inilabas itong accomplishment na ito, mukhang ongoing pa yung kanilang inventory doon sa nasamsam o nakuhang shabu. Kaya siguro base ho doon sa appearance at base ho doon sa estimate number o figure ng PNP, yun po ang ginamit na basihan sa kanilang press con. Pero kasi Ted, alam mo, sometimes it will take 24 hours para ma-inventaryo itong lahat lalo na yung ganito karami, mahigit 1 tonelada. So siguro dahil nga maganda yung accomplishment, medyo may konting excitement, nagpahayag ng estimated amount ng number of kilos or tons at saka yung estimated street value nito. Siguro yan ang para sa akin ang aking advice siguro dapat magkaroon ho ng mabilisang inventory sa mga susunod ang ating pulis at magbigay po ng actual figure, yung final figure after the inventory is done. Kumbaga, Congressman, hindi naman po kasalanan kapag tinanong ka na hindi kami makapagbibigay muna ng eksakto kasi inventaryoan pa. Yes, so kasi ongoing, pwede naman pong makita rin ng media na ini-inventaryo ito. So sa aking siguro baka more or less yung ganung amount at yung ganung weight, siguro na-estimate base dun sa experience ng ating mga kapulisan. Apo. Ano din po ang inyong payo sa handling of the evidence na naman, kasi baka po yung common na nagiging lusot ng mga nahuhuli ay yung pong paglabag sa chain ng handling of evidence, custody of evidence. Go ahead, sir.
Yes, correct. Ted, kagaya nung nasabi ko kanina, base lang po sa newspaper accounts ang aming information. At wala pa ho kaming idea kung paano ho nasabat, paano ho ibinaba sa van, paano ho inimbentaryo. We will still wait for the police report, Ted. Okay. At pagka meron nga, yung nga nabanggit ko kanina, pagka meron kaming nakitang lapses dun sa violation ng RA 9165 to Section 21, yung chain of custody of evidence, siguro dun ho namin masisilip, dun ho namin pwedeng gawing rason para magpatawag ng isang hearing. Okay, sige po. So well said. Salamat po na marami. Congressman, ano ho ang update dito po sa inyong ginawang investigasyon sa kaso po ni Sergeant Mayo? Ito ho yung kontrobersyal, nahakutan ng shabu dyan po sa Maynila, kung saan nga po, na-confirm na po na ang shabu, gaano kalaki yun? Is that 990 kilos. Opo, 990. Actually, more than 1 ton din to, Ted, kasi meron pong 45 kilos na itinakas. No? So, galing din ho ito dun sa WPD office. Kaya kung isusumahin natin, maabot po ng mahigit 1 ton. Yung nakuha dun sa opisinang yon ni Sergeant Mayo. Opo, and then hindi ho ba na-confirm na ho ba yung pong istorya na itong naturang shabu ay inipon ng mga ahente ng pulisya bilang mga komisyon sa bawat bus na ginagawa nila, kaya ganun karami na ipon nila? Well, ang aming paniniwala, Ted, base dun sa hearing na ginawa namin, ito ay nanggaling sa iba't ibang anti-illegal drug operations ng ating PNP, no? Na kung saan ay kasama doon yung Sergeant Mayo. Halimbawa, meron hong na-raid somewhere in Binondo, pumupit po sila doon ng iba at itinago. Meron hong na-raid halimbawa sa Parañaque, meron ho silang kinupit doon at itinago. Hanggang nakaipon ho ng mahigit ho 1 tonelada doon at tinago doon sa opisina ni Sergeant Mayo. So, mukhang ito ay doon sa sinasabi nating mga ninja cops na nagre-recycle ng droga, ito yung kanilang modus. Opo. So, Congressman, tapos na ho ba ang inyong committee report? Yes, Ted. Sinabit namin yung aming committee report last year pa. At ang aming recommendation dyan ay yung filing of criminal at saka administrative cases against the member of the Philippine National Police Drug Enforcement Group. Marami po tayong nakasuhan. Kung di ako nagkakamali, 17 ho sila lahat, including isang general, 2 lieutenant colonel, at isang major, 2 kapitan. So, yun ho, ang mga na-filean ho namin ng criminal at saka administrative charges. Opo. Pero sa ngayon po, ang nakakulong lamang ho ba ay tanging si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo? Yes, yes, Ted. No? Yung iba, hindi pa ho namin kasi we recommended yung filing of charges against them. No? It is now up to the PNP and NAPOLCOM to initiate yung pag-file nitong mga kasong ito, at doon sa mga non-bailable offenses na criminal charges against the members of PNP, dapat ho nakakulong ho ito. Opo, kasi nga ano ho ito, ang laking bulto nito na... yes. Okay. Sige, so ang Congressman, doon po sa kabuuan ng inyong committee report, meron ho bang kayong rekomendasyon na kinakailangan amyendahan na provision po ng batas dito po nga sa pangyayaring ito? Yes, Ted. No? Unang-una, yung strengthening of the Republic Act 9165 by amending yung Section 21, yung pinag-uusapan natin kanina, na especially dun sa immediate destruction nung nahuling mga droga. No? Kasi meron pong proseso. Kapag after the inventory, meron pong representative ang korte, at kapag nakakuha na po ng representative sample at nag-certify po na ito po ay drugs, no, at illegal drugs po ito, dapat to i-destroy ho agad ito. Kumbaga parang minsan tumatagal ho tayo dyan, kaya ho natatago ito muna dun sa mga depository ng PNP at ng PIDEA. Isa pang recommendation namin dyan, Ted, yung creation of a special drug court, drugs court, no? Parang kung ginawa ng Supreme Court, gumawa ho sila ng family court, tayo naman po, we want to institutionalize yung drugs court, no? Na kung saan lahat po ng kaso na nakabinbin dyan sa ating mga RTC at mga MTC ay ilipat na ho dito sa drugs court na ito, at para mabilisan ho yung palakay o pag-hearing itong mga kaso nito. Paglilitis, oo. Oo. Tapos meron din ho kaming kasi minsan nagiging problema ng ating PIDEA at ng PNP, kapag sila po yung nagde-destroy ng evidence, isa lang ho yung pinagdadala natin ng area na pwedeng sunugin yan. Yun yung nandun ho sa 13 Martires. So, ang nire-recommenda ho namin sa committee, magkaroon ho sana ng parang memorandum of agreement
sa ating mga crematory facilities na maging corporate social responsibility nila ito, yung pagtulong sa pagsunog o pag-destroy nitong mga illegal drugs na ito. Halimbawa, kapag nahuli ho dyan kunyari ho sa Las Piñas, dapat ho, yung mga crematory facilities dyan, bukas yung kanilang tanggapan na tanggapin ho itong mga drogang ito bilang pagsunog para masunog ho itong mga ito. At saka yung strict, of course, yung strict mandatory use of body-worn cameras, no? During the operation, the actual operation, and after the operation, and during the inventory. Para wala na hong makalusot na makapagpuslit, makapagtapyas dyan sa ebidensyang yan. Opo, sige. So, inyo na ho bang naihain ang amyendang ito ngayon pong opening po ng inyong sesyon? Nahain na ho namin yan last year, Ted, no? Okay. In fact, yung iba ay ibang recommendations namin ay tinatalakay na rin namin dyan sa committee bilang part of the amendments that we are proposing sa Republic Act 9160. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman